Introduce yourself. Oh, Hi! Podcast episode 12 and ako si Krishna. and ako naman si Hazel. And today we're talking about something every fresh grad dreads. So, yun yung job hunting. So, yun, mag-share kami kung ano yung experience namin nung fresh grad levels pa lang kami. So, unang-una dyan, syempre mag-expect tayo ng life after the curriculum phase natin for 4 years, no? So, ano ba yung mga ina-expect mo nung after graduation? Auto-trabaho, auto-millionaire. Ganun. Ayun, gusto ko na maging millionaire after ko mag-graduation. Kala ko makakaipon ako kasi magtatrabaho na ako. Kumpara dati na araw-araw mag-aabang ako ng baon or weekly. Kapag ako nabigyan ng monthly salary, feeling ko makakaipon ako agad, mabibili ko yung mga gusto ko, makakaluho ako. Yun yung nakikita ko eh. Hindi yung pag-practice ko ng profession. Sorry! Pero yung iniisip ko. So, ayun, yung expectation ko. So, ano naman yung plano mo? Bukod sa magkapera, syempre, yun yung unang-una natin nakikita, no? So, yun yung similarities natin. Yes. Ano naman yung mga plano mo kung meron? Or ano talaga yung nangyari? So, madami naman akong plano. Which is halos same wavelength lang naman. It's around psychology, HR, ganun yung mga iniisip kong career dati. Pero of course, hindi naman lahat yun natutupad. So, ano ba nangyari sa akin? Ito ka na. Tama. Nandito na tayo. Nandito na ako. So, originally, kahit anong namang position sa HR, I'm good naman. Pero, if sa preference, ako talaga yung gumagawa ng mga module, learning and development ata yun. Pero, here I am in recruitment. Yan, dito ka sa frontline Yeah. ng HR. So, ako naman, plans ko, I'm not really into pag-practice ng HR. Kasi more on clinically focused yung namin curriculum and yung OJT namin. Talagang ina-encourage kami na pursue yung clinic path ng psych. Pero andito ko ngayon kasi na-curious ako. Tsaka ito yung marami sa market na meron tayo. Ito yung maraming opening. Tapos, ayun, syempre, ina-expect ko na maganda na pupunta ako dun sa gusto kong plan talaga. Pero yun, kailangan natin na mag-tweak. And sometimes, syempre, mafe-feel mo na stuck ka kasi parang, ilang trabaho ko ng trabaho pero parang walang nangyayari. Pero meron naman. So, kumbaga, unfolding lang talaga yung progress mo. Hindi siya automatic or overnight na magiging successful. And I think, etong current job ko is fulfilling naman. And it's never a waste of time. Basta continue na may nalelearn na bago. Yeah. Ayan na yung That's true. na-pick up ko from after graduation. So, ayun. Deep dive naman tayo dun sa mga doubts na inopen up ng realidad na after graduation. So, kailan ka ba naka-feel ng doubt? Yun nga, once na nakita ko, bakit may trabaho na yung mga kaibigan? Am I not enough? Am I not doing enough? Like, same lang naman kami nag-graduate. Like, ano yung meron sila na wala ako? Pero, ayun, pinupush through ko na rin naman. Apply ako ng apply non-stop. And sometimes, ayun nga, yung parang pagka-desperate ko, parang di ko na sure kung magugustuhan ko ba talaga yung magiging work ko. Just that, alam mo na may ginagawa ka para hindi ka ma-stuck sa sa unemployment. Kasi nakikita mo yung iba, no? Ayun din, ang hirap din mag-keep tabs, lalo na after grad. Siyempre, close ka pa din sa mga friends mo and you'll see their progress. Ikaw na lang din yung magpa-plant sa utak mo na parang stuck ka, no? Yan, kaya struggle siya. Ang sarili, ang kalaban. Joke. Pero yun, kailangan talaga mag-push lang din. Ayun lang din yung ginawa ko and nagkaroon naman ako ng trabaho. Yehey! Dito tayo sa Bishop. So yun, ang real struggles naman na parang binabato sa'yo after graduation. So meron tayo ng self-doubt, di ba? Napunta ka ba sa point na parang yung parents mo, pinipressure ka, uy, magtrabaho ka na, gawin mo to, gawin mo yan, magbigay ka dito.
Yes, kasi after graduation, parang expected na magko-contribute ka na talaga sa family. Hindi na sila magbibigay ng baon sa inyo. Kaya feeling ko, mas mayaman pa ako nung estudyante. Same. Mas mayaman din ako nung estudyante pa ako. Hindi ko alam kung dahil ba mas occupied ako ng schoolwork and wala akong masyadong time na pang leisure. Unlike today na wala na akong ginagawa after work. Kaya ang gagawin ko, gumastos, mag-Shopee. Ganun na yung ginagawa ko. Tama. Kaya, ayun. Pero yun, struggle, financial pressure, meron talaga yan. Especially, buong college life mo, yung nag-support sa'yo is yung family member mo. It's really expected na, syempre sa culture natin, na mag-give back. And it's something na inaaral din natin sa psychology. Diba sa psychology, yung Filipino, yung utang na loob. Yes. So, meron siyang negative part and meron siyang positive part. Pero, as a parent, iba-iba tayo ng vision. And, I'm not a parent. Wala tayong masasabi dyan. And, so, yun. Share ka naman ng specific moment mo na parang gusto mo na mag-give up. Sa isang Hindi naman halata kasi andito na tayo ngayon, hindi tayo nag-give up. So, share your success story. Ay, success story ba? Ayun, hindi. Success story na na-overcome mo yung time na almost ka na mag-give up. Okay. So, yung time I-reframe talaga. natin yan na hindi masyadong nakakalungkot. Go. Well, yung almost give up moment ko is surely nung sa isang interview. Parang hindi ma-satisfy talaga yung interviewer sa sagot ko. So again, doubt. Ano ba Ano ako? ba? Ano bang kulang sa akin? Ano Yes. ba yung kailangan kong i-share sa kanila para matahimik na sila kakatanong? Yun nga, like, paikot-ikot, umabot ng 1 hour, 30 minutes, ang haba-haba. Parang super fatigue na after nung interview. Pero, guys, pag ganun, baka ibig sabihin lang nun, you're not fit for their company. You don't have to change yourself para, Para mag-fit doon. yes, Yeah. yung tamang work naman will come to you. Once, mag-adventure-venture. Tingin-tingin ka. Tama. You have your choices naman. And most likely, yung mga company na yun, they need people like you, yung mga employees, more than you need them. I joke lang. Kailangan natin pera. Ayun. How about you, Krishna? Sa akin, almost gave up. Mas nag-struggle kasi ako during nung habang nag-aaral. Sa job hunting, not so much. Kasi, wala akong masyado iniisip. And, naka-shutdown ako sa iba. Ayun, I think, I almost gave up. Siguro din nung isang beses na in-interview ako, tapos panel agad. I think I shared this sa isang episode na. And, puro senior na sila. And, panel. So, I don't know. Almost gave up. Oo, kasi ayoko na magsalita. Ganon. Kasi alam ko, nakikita mo naman na parang hindi ka fit doon. Parang gusto mo na lang din na paikliin yung sagot mo or wag na maging masyadong conversationalist during the interview. So, ayun. Pero natawid ko pa rin kasi gusto ko yung sa commission kasi yun. Kaya gusto ko yung job doon. Okay. Kaya, pinush ko pa rin. Kahit, ayun, feel ko na parang hindi ako fit dun sa job description and sa mga tanong nila. However, it was a good experience kasi talagang kinalkal nila kung ano yung kaya kong gawin and hindi ko kayang gawin yung hinahanap nila. Ayun yan. So, ayan naman. Paano naman tayo nag-cope dito? Umiyak. Umiyak. Hindi naman. Reflect and learn sa mga past interviews mo or kahit hindi mga interviews mo. Bakit nireject ka ng company o bakit ganun kaya yung reaction nila. Siyempre, di naman nila sasabihin yun sa'yo. But you just need to review what you have done, tapos improve lang. Ganun. Totoo. And pwede naman tanungin yung mga interviewer natin kung how well did you do in the interview. And I think that's one of the points na pwede nating ibigay sa sarili natin as a lesson na may interview feedback, no? One of the na-appreciate ko during job hunting is yung mga recruiter na kayang magbigay ng feedback dun sa performance mo during the interview. And, ayun, share ko lang na maganda siya. Syempre, for
development mo sa career na, ay, hindi ko pa pala level ito. Kasi minsan apply tayo ng apply and medyo confusing yung mga job title na nilalagay nila na associate, pero yung associate na yun medyo higher Ilang level years siya, na 'di ba? kailangan, ganun. So, ayun. Iba-iba kasi sila ng nilalagay na adjectives, no? Ayun. Depende pa yun sa company. I don't know bakit ganun. May mga associate na hinahanapan na ng experience and the likes. Pero associate is entry level, di ba? In layman's terms. Yes. So, ayun. Ano naman ang ating mga breakthrough and learning? Sa akin, siguro i-share ko na lang din na not lang career focus, pero yung joy sa workplace or anything na path sa life natin. Hindi siya yung end goal. Byproduct lang siya sa paghahanap ng meaning natin dun sa ginagawa natin. Kaya, Wow. kahit anong gawin ko, masaya man or mahirap, I don't care. Basta na-experience ko yung bagay na yun, that's a good experience. And, ayun, charge ko na lang lahat sa mga pwede kong balikan pag may similar problem or similar encounter akong makahanap. Yun lang. Parang sobrang general, pero yun na. It's what got me through lahat ng struggle ko. Breakthrough. Feel ko, para sa akin, personal ako, ayun nga, go with the flow type of person ako. Kung ano mangyari, I'll just say na, maybe it's meant to be like that. I mean, I don't know if this is the right advice to give. Pero ayun, just keep on going, keep on moving, Keep on swimming. Ayan. Ayan pala yung natutunan ko. Keep on swimming sa finding Huwag yung... mag-break ng momentum. Oo, kasi para sa akin if wala akong ginagawa sa life, parang feel ko, Failure ka. Oo, parang, what keeps me alive is yung action. Ako din. Ako din. Kailangan may Kaya, ginagawa ako, kahit ano man yan. same. Kaya ko rin nasabi yon kasi kung ano man yung mag-unfold dun sa ginawa kong choice or ginawa kong decision. And then, ayun ang twist ng buhay ko. And wala na akong magagawa doon. So, charge it to experience na lang. So, basically kasi sa akin, yun nga, one of our courses nung college is related to this, yung paggawa ng CV, ano ba hinahanap. Yung advice talaga sa amin, wag maglagay ng picture. Pero I don't think applicable pala yun sa lahat. Kasi madami ng companies nga na, medyo technical, pero madami ng companies na AI na gamit, scanner. So, may mga keywords lang sila at hindi na nila tinitignan yung photo, pati nga yung, what do you call that, yung mga basta personal details, yung tinitignan lang nila is yung skills and experiences mo. So, yun yung ginawa ko. As in, plain lang talaga. And dapat easy to read. So, search nyo lang yun. I'm sure na makakita nyo na dapat at least one page lang kung kaya nyo ipagkasya. And yung font, may size yan. Google is your friend. And Ayun. sa akin naman, tailor my resume. Hindi ko talaga siya tinailor, to be honest. Pero, naging honest naman ako na wala akong experience or kahit internship with recruitment. So, ayun. Ang mga in-applyan ko mostly is mga office job. And a few sa mga recruitment jobs. At hindi ko tinailer talaga. Like, naging honest, naging upfront ako na this is my experience and that's it. Take it or leave it. Ayan. Tama naman. Gusto naman na... Pero, suggested pa rin as a practitioner right now sa HR na ayun, i-tailor nyo since tama naman na iba't ibang tools na yung gamit ng recruitment and one of that is yung pag-scan nga ng text na lang. Tapos, hahanapin lang nila yung mga gusto nilang keywords dun sa resume mo. So, if yung job description is very specific, I think i-tailor nyo siya based on that job description kasi most likely yung mga keywords na hinahanap nila andun na yun sa job description. Tama.
And isa yun sa mga gusto kong gawin nung nag-a-apply ako. Pero syempre, dahil nga nagmamadali ka na maghanap ng trabaho, you don't have the time to curate your resume one by one with every application na i-submit mo. Kasi nga, ako nung parang naging jack of all trades. Ako wala talaga ako pinag-focusan na pag-a-applyan. Like, for this month, I'll apply for this, Sana naging ganun ako organized dati. Pero, siguro type B person ako. Kaya, hindi ako ganun. Ako talaga. Ano yung tumanggap sa akin, yun na. So, bad practice. Wag niyo akong nag-share lang ako ng experience ko. Wag niyo akong gayahin. Yun. So, learnings naman yun. Yun yung sinasabi namin from experiences. Yun. Wrongs ko yun. Kaya, sinashare ko na lang sa inyo para wag niyong gawin. Lalo na kung you have all the time in the world, walang nagpe-pressure sa inyo, kaya i-curate niyo yung CVs ninyo based sa jobs na gusto niyo. Parang magkaroon din kayo ng timeline, no? Na mag-apply kayo for this profession and learn all the things na needed for that profession. And then, the next month, kung wala ka pa rin job on that specific job target na meron ka, edi mag-venture out ka sa iba. Try ka ng iba, di ba? Para mas strategic and iba-iba yung learnings mo rin. One doesn't work. Ayun. I think, ayun na yung nag-advise na rin pala tayo. Okay. Ano naman masasabi mo sa mga nag-struggle? Ayun na lang. Anong mga words of wisdom sa mga nag-struggle? Keep on swimming. What will you do? Okay. Normal lang naman mag-struggle. So, don't expect na everything will go your way. On the first try or the second try, kahit pang ilang try mo na yan, don't expect na yung ideal mo ay matutupad. So, basically, don't set your expectations high. Especially if first Gusto time mo maging mo. millionaire agad. Ay, oo nga. Ayun, na-disappoint ako. So, para hindi kayo ma-disappoint, set your expectations low. Pero make sure na may goal pa rin kayo. Para in the end, you'll be honest to yourself while looking for a job na sana mamahalin yun naman. Ayun. Wow, mamahalin. Love your job. Love your job. Ayun. Ayun lang. So, tama. And, ngayon, iniisip natin na gusto natin yung frictionless, yung walang tension. Pero, yung tensionless state, hindi talaga siya posible, no? Like, may struggles talaga tayo may experience. Pero, may choice tayo, piliin yung struggle na gusto nating harapin. Yes, that's true. So, isipin na lang natin, ano ba yung worth it na struggle para sa atin? So, para maging mas intentional din tayo, kaya ina-advise namin na be intentional din sa pag-apply. Like, monthly, you'll have your focus, you'll have yung set of skills na kailangan mo i-learn for the month para pag in-interview ka for a job in that job target, may mababato ka, diba, sa interview. So, ayun. Meron tayong laging call for potential na kailangan nating i-fulfill. Yun siguro yung kailangan natin isipin. Basta't nag-e-effort tayo, meron tayong call for potential. Yun lang. Okay, now let's go to Mga jobs na pwede nyong applyan. Since yun na, we're talking about jobs. Ano yung mga jobs na open para sa ating mga job seekers? Okay, so here we have fiber technician sa may Project 8 QC, management trainee sa Novaliches Proper QC, operator sa Carmona Cavite, at coffee specialist sa SM True Value, Arho, Mega Mall, Trinoma, Glorieta, and more. So, if you tignan want- na lang nila dun sa natin, no? So, website or sa app. So, ayun, partner, we just have to keep swimming para sa ating dream job. At, desired job, whatever job, basta it pays the bill. Yes. I think it's good. Maganda din na kung hindi nyo man yan dream job, maganda na compartmentalize yung buhay natin kahit hindi natin yan passion. Kasi medyo nakaka-burnout din yun. Lalo na kapag passion mo yung work mo. Diba? Baka hindi nyo na siya ma-enjoy. Piece of advice lang din. Pag-isipan nyo yan.
So, ayun, ini-invite namin yung mga listeners namin to sign up with Blue Shirt and ayun, start nyo na yung job hunting experience niyo through our app. So, ayun. To apply naman sa atin, drop nyo lang yung resume ninyo sa aming inbox or Google Form link na nasa caption and download the Blue Shirt Stronger Together mobile app sa Google Play Store. Feel free to send your resume din sa hazelD@blueshirt.work. And disclaimer lang po, ang Blue Shirt PH ay hindi isang agency or manpower company. Kami ay isang mobile app na direktang nagko-connect sa mga blue-collar at skilled workers. So, sa mga employer na naghahanap ng mga manggagawa. Okay, kami po ay tulay lamang nila at wala sa amin ang desisyon kung matatanggap po kayo sa trabaho. So, abangan natin ang next episode ng Kwentong Blue Shirt Podcast. Bye! Bye!